Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong Facebook Reel posted by Shia Vlogs. Okay? Pahayag ito ng Prime Minister ng Malaysia. Reaksyon niya sa maanghang na speech ng Pangulong Marcos Jr. sa ASEAN Summit na kung saan binanatan niya, kinalaban niya ang China dahil lang sa mga isla-isla sa West Philippine Sea. Halos lahat ng ASEAN leaders na nagsalita doon, they are friendly with China. Ang ating presidente lang ang sobrang tapang na binabatikos niya ang China sa nangyayari sa West Philippine Sea. Pakinggan ninyo ang salita ng Malaysian Prime Minister. At kayo nang umusga kung hindi ba ito nagalit, hindi ba ito nakakaya, na do not dictate on us. Kung may problema kayo sa China, bahala kayo. Kami, wala kaming problema sa China. Makipagkaibigan kami sa gusto naming makipagkaibigan. US, kaibiganin namin. Europe, kaibiganin namin. China, kaibiganin namin. Kayo, gusto niyang kalabanin ng China? Go on, bahala kayo sa buhay niyo. Ito, very clear. Yan. Here in Australia, they should not preclude us from being friendly to one of our important neighbors, precisely China. Yun. That was the context. And if they have problems with China, they should not impose it upon us. We do not have a problem with China. Di ba? Isa pa. We do not want to be dictated by any force. So whilst we remain to be an important friend to the United States, or Europe, and here in Australia, they should not preclude us from being friendly to one of our important neighbors, precisely China. That was the context. And if they have problems with China, they should not impose it upon us. We do not have a problem with China. Did you notice Trump's route? Ayaw naming madiktahan. Yan ang may prinsipyo. Independent foreign policy ba? Kung ano ang nakikita nilang what's good for Malaysia, doon sila. Do not dictate upon us. Kasi sa talumpati ng matapang nating Pangulo sa ASEAN, talagang diretsahan. Maanghang ang salita niya laban sa China. At hindi yun nagustuhan ng Prime Minister ng Malaysia. Gusto naming makipagkaibigan. Binanggit niya, US. Ayun. Wala silang problema sa US. Europe. Yeah. And our important neighbor. Kapitbansa namin yan, China. Gusto namin silang kaibiganin. Kung may problema kayo sa Pilipinas with China, bahala kayo. Huwag niyo kaming idamay. Wah, di ba? Sampal sa mukha. Ang tapang kasi ng ating Pangulo Tapos, mayroon siyang pahayag, I don't know how will you call it. Nakakatawa, gagawin daw niya lahat ng pwedeng gawin, sabi ng presidente, to invite the Chinese president na magbisita sa Pilipinas next year kasi tayo ang host, siya ang chairman ng ASEAN Summit next year. At iimbitahin niya ang presidente ng China. Pagkatapos mong, example, ako ang Chinese president. Sample lang wag lang muna. Magkapitbahay. Kapitbahay lang. Yung kapitbahay ko, inaway niya ako. Tapos iimbitahin niya ako, punta sa bahay niya. Pupunta ba ako? No way. Inaaway mo ako, tapos imbitahan mo ako. Merisi ka diya, gaba ka diya. O kayo, kapitbahay nyo, inaaway ka, punta ka. Ganyan lang kasimple.
Iimbitahan daw niya ang Chinese president next year. So, tingnan natin. To me, maganda kung darating si presidency, why not? Correct me if I'm wrong. Ang number one trading partner pa rin natin ngayon is China. Kaya lang, marami nang nawala. Example, yung nabasa kong post, durian. Yung, nung una, mga pineapple. Ano pa? Sayang eh. Ang dami nating market, yung mga Philippine fruits natin, bagsakan natin noon China. Panahon ni Duterte, kasi nga maganda yung diplomacy. Ngayon, wala na. Ang China, naghanap na ng ibang supplier ng prutas. Mga kapit bansa natin, ang naano ko is Vietnam, ang nakakakuha ng maraming prutas, i-export nila sa China. Durian, correct me if I'm wrong, parang ang need nila durian is how many tons? Tuni-tuniladang durian. Dati tayo ang nagsusupply. Ngayon, wala na. Ganon din saging, ganon din pinya. Ayan, ang napala natin. Kasi, ang tapang eh. Tapang, kalabanin niya. Don't get me wrong, yung ginagawa ng China, pambubuli sa atin ng West Philippines, huwag tayong papayag. Paglaban natin yung ating teritoryo. Kailang, yung West Philippines does not define yung whole relationship with natin with China. Since time immemorial, meron na tayong magandang relasyon with China. Nang dahil lang doon, nang dahil lang sa sulsol ng Uncle Sam natin, aawayin mo ang China, to me, it's not good. Kaya, itong mga ASEAN neighbors natin, may mga sigalot din sila with China sa mga isla dyan sa South China Sea. Especially, Vietnam. Noong unang Vietnam, nakikipagpatayan sila with China. Ang dami nang namatay ng Vietnamese sailors. Kaya lang, ngayon maganda na. Nandun pa rin yung awayan ng teritoryo. Kaya lang sa magandang approach, diplomacy ng Vietnam, wala na. Kalmado na. At ang Vietnam and China, magandang relasyon. Kaya umaasenso ang Vietnam, ito, Malaysia, Indonesia, kapitbansa natin. Kasi nga, maganda yung style. Tayo naman kasi, palaban kunuhay. Tigas sibuyas. Ano ba yan? Tigas tabungaw o tigas upo. So, nakakaya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Excuse me. Namimigay tayo livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Karon na ako sa among kapihan kay mag-video ko sa among kape nga nagtulo na kabulan karong adlaw. O kumana ni og abono o mag-spray na pud karon. Na mo ni guiding ang diri nga side. Chay sanga kape. So 500 ni kapunuan ang among gitanom. Og nagkapat ni og 10,550 nga seedling og tag 25 ang isa ka punuan ani. 19 mi ka pamilya ang nakapananom og kape. Humana mo og abono, so mag-spray na pod. Ginsay mga sanga. Kay tulo naman siya kabulan. Gikan sa pagtanom. Kini among tanom 500 ni ka punuan. Di gyud mauman sa isa ra ka adlaw kay ang pag weeding, pag abono og spray. So mo kuan gyud siya og tulo ka adlaw.
siya mahuman sa tulo ka adlaw, spray, weeding ug abono. Dako kay akong pasalamat sa Ginoo og sa nag-sponsor ani nga nagtulo na gyud ka bulan ang among kape. Na gyud may makasuporta sa among anak nga mga estudyante. Nadasig gyud mi og pagpananom sa kape kay maayo gyud kung mananom tag kape kay naatay kasuporta sa atong anak. Salamat kay sa Ginoo og sa nag-sponsor. Nga dako gyud kay among pasalamat nga nakapananom gyud mi sa kape.